Tuwing February 11, sineselebrate sa Japan ang National Foundation Day para alalahanin ang pagkakatayo ng kanilang nasyon. At sa maniwala ka man o sa hindi, ilang bansa lang ang nagdiriwang ng Foundation Day. Dahil yon sa maraming bansa ang nawawala o napasa-pasa, mga taong nagmamigrate at kulturang nagsishare. Pero iba ang Japan, hindi pa nasakop ang Japan. Marami sa mga tradisyon nito, mga religious beliefs at kasaysayan ay mula pa sa talagang pinagmulan ng bansa nila. Ang China ang may pinakamalaking epekto sa Japan sa tagal ng panahon. Pero maliban doon, ilang bansa lang ang may significant na impact sa island nation na yun. Kaya hindi nakakagulat na ang mga Hapon ay sineselebrate ang kanilang bansa magmula pa sa Age of the Gods, kung saan ang pagkakabuo daw ng bansa nila ay mula sa dulo ng Jade Spear ng isang deity. Pero papaano nga bang nabuo ang bansang Japan? Halina't samahan niyo kong tuklasin ang kwento sa likod ng mitolohiyang ito. Ang dalawang pinakalumang chronicles na nagdedetalye sa Japanese history ay pinangalanan si Emperor Jimmu bilang ang una at founding emperor ng Japan. Sinasabing galing daw siya sa lahi ng sun goddess na si Amaterasu at kinuha ang imperial throne sa pamamagitan ng right of diving blood. Hanggang ngayon, ang ancestry pa rin ni Jimmu ang foundation para sa Japanese imperial family. Ang panahon bago ang ascension ni Jimmu sa trono ang tinutukoy na Age of the Gods, kung kailan ang kami at ang mga tao ay naglalaban-laban sa isang magulong prehistoric setting. Umupo sa trono si Jimmu taong 660 P4 Common Era. So ang kinukonsidera ng Japan na mythical era ay bago yun. Ang 660 before Common Era ay napakalate na demarcation ng prehistory kumpara sa ibang nasyon at kultura. Matapos masakop ni Jimmu ang Japan at simulan ang traditional period ng Japanese history, sinabi raw niya na ang Seto Inland Sea ay mukhang dalawang tutubi na lumilipad. Habang tinitingnan daw niya ang nasyon na binuo niya, isang lamok daw ang sinubukan siyang kagatin dahil sa royal blood niya, pero pinatay daw ng tutubi ang nasabing lamok. Ang pagpatay daw ng tutubi sa lamok ay patunay na nakikita ng nature si Jimmu bilang Akitsumi Kami, na ang ibig sabihin ay divinely incarnated. Ang dugo niya ay tunay na dugo ng mga Diyos. Ang alamat na to ang dahilan kung bakit noon ang tawag sa Japanese islands ay Dragonfly Islands o Akitsushima. Ang mga mythology na to ay importante at prevalent na parte ng Japanese history na dokumentado sa pinakaunang Japanese literature. Namuno si Jimmu hanggang sa kanyang pagpanaw noong 585 P4 Common Era sa edad na 126. Habang ang pamilya ni Jimmu ay na-mention sa Kojiko at Nihon Shoki, ang modern attention sa kanyang mythical presence ay hindi talaga fully realized hanggang sa Meiji Restoration. Sa pagtatangkang ma-usurp o maisama ang local tradition at old allegiances sa mga regional shogun, maingat na inukit ng Japanese imperial family ang cult of personality na nakapaligid sa Meiji Emperor at sa pamilya. Ginawa nila yun sa pamamagitan ng pag-appeal sa Japanese pride, ang kanilang shared ancient history, at sa pag-point out ng mythical connection na meron ang emperor sa mga Diyos. Ang cult of personality na nakapaligid sa imperial family noong 19th century ay well documented at isa sa precursors ng Japanese military aggression noong early 20th century. Si Emperor Jimmu ang isa sa mga figures na itanayo nila bilang simbolo ng Japanese history at pride. Si Jimmu ay tao sa mga Diyos at isang Diyos sa mga tao. Siya ang naging tulay sa pagitan ng prehistory at ng contemporary history ng Japan. Kinuha ni Jimmu ang trono sa pamamagitan ng divine right at ang dugo niya ang dumadaloy sa ugat ng nabubuhay na emperor. Yan ang sinasabi ng mga tao at epektibo yun. Ang bagong holiday, ang National Foundation Day, ay pinunoklama noong 1872 at sineselebrate ang araw na umupo si Jimmu sa trono at napasimulan ang kasaysayan. Hanggang ngayon ay sineselebrate nila yun. Pero matapos ang World War II, nagdesisyon ng mga Hapon na i-downplay ang National Foundation Day
dahil sa koneksyon nito sa ultranationalist imperial cult na siyang dahilan naman ng mga nakaraang digmaan. Ang mga bangko, opisina, eskwelahan at iba pa ay nanatiling sara kapag February 11. May dual purpose din ito sa kasaysayan. Noong February 11, 1846, ito ang araw na inaprubahan ni General MacArthur ang draft sa bagong post-war Japanese Constitution. Parang pangalawang Foundation Day kung iisipin. Sa ngayon, tinitignan na lang si Jimmu na tulad ng ibang mythical Foundation characters. Maaring base talaga sa totoong tao itong si Jimmu at baka nga ang unang emperor ng Japan. Kaso hindi sumasang-ayon ang mga ebidensya. Katulad lang siya ni Romulus at Remus ng Rome o ni Adan sa Abrahamic faiths. Baka may ilang parte ng kwento tungkol sa kanyang totoo pero hindi pa rin sapat ang nakakalap na ebidensya. Pero siya pa rin ang legendary figure na kinikilalang nag-found ng modern Japan na naging tulay sa pagitan ng mga Diyos at ng mga tao at nagpasimula nga ng contemporary history. Madalas siyang pinapakita na may dalang malaking pana na may kasamang agila o ng isang lawin. Ang kanyang pamilya at ang godly artifacts niya ay ang foundation pa rin ng Imperial Japanese family at ng kanilang kasaysayan. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like ang video kung nagustuhan niyo. Siyempre malaking bagay yan para sa akin para alam kong nagugustuhan niyo ang mga ganitong topic. At huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa at i-hit ang bell notification para lagi kayong updated kung may bagong videos na lalabas. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na video.